Mga kaibigan, isang magandang umaga sa inyong lahat. Narito na ang isang programang inyong mapapakinggan. Hatid sa inyo ni Mel Elizalde, batikang broadcast journalist, sa kanyang pagtalakay sa mga napapanahong balita sa loob at labas ng ating bansa. Gayon din sa pagbibigay ng mga kaalaman na kanyang tinipon tungkol sa kalusugan, ekonomiya, agrikultura, pangkabuhayan, politika at ang sitwasyon sa katahimikan ng bansa. At ngayon, narito na ang guro ng palatuntunan, Mel Elizalde. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming taga-subaybay. Welcome po dito sa ating EB Talakayan at mula sa studio ng Elizalde Broadcasting. Ngayon po ay humihingi ako ng paumanhin muna dahil alam nyo, almost a week wala tayong talakayan at diskarte because of, alam nyo, kumanta ho ako eh. God is really good, no? Kaya ito ho, ngayon na araw ng November 30, 2023, araw ng Huwebes, nagkaroon na naman tayo ng pagkakataon na makapanayam ang ating kaibigan na siyang lagi kong nagpapaliwanag tungkol sa atin tungkol sa divine wealth na kung saan ito talaga ho ang inaabangan ng buong mamamayan para sabi nga po maibsan ang ating kahirapan. Ngayon ay seshertuhin po kayo ng ating bisita, walang iba kundi si Sir Ray Buendia na po. Siya po ang namamahala sa ika nga siya ho yung anointed one sa divine wealth. Pero bago po yan, magkaroon muna tayo ng talo-talo muna tayo. Meron tayong may technical problem for the meantime. Okay. So, yan po. Back again. Kasi hindi po naiwasan na may mga technical problems tayo. Alam niyo po, mga minamahal naming taga-subaybay, I tried my best so na magtalakayan tayo ngayon dahil andito nga po yung ating mahal na kaibigan na kung saan siya ho ang magbibigay ho ng lahat ng mga pag-asa natin para dito sa divine wealth. Ayan po, tatalakayin ni Sir Buendia ang circular number 49. Anong kahalagahan nito sa divine wealth na ating pong pinag-uusapan? Sige, sir. Musta na kayo? Maganda yan. Kasi circular 49, ito po ang universal proof, state law of justice for gold bullion certificate, mother title, law of Victoria and TLB, land trail, sole bearer, world beneficiary, resolution act, circular 49. Ano po ibig sabihin yan? Mga sinabi nyo na yan. Para ho sa kalinawan ng lahat. Pwede po ba paliwanag nyo sa ating lingwahe? Yan. Ito po ang katotohanan tungkol sa circular 49. Hindi ko alam yung mga nag-a-assume nito na kayamanan na ito na pumirma ang 5 na taga sa atin sila Titangko, which is nandito sa akin. Kung ano ang paliwanag nila sa circular 14, kaya hindi nakukuha itong tinatawag na isa sa divine wealth na nandito po sa atin sa Pilipinas. Ibig sabihin nyo, yung malaking kayamanan na yan, nandito sa atin. Yes, ma'am. Saan ba yan? Nasa bangko ba yan? O nasa kalupaan? O nasa himpapawid? Ito po, ma'am, nakaano sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Wow, sugurin. Sa Bangko Sentral pala eh. Correct. Nainano dito sa Centennial Energy Thailand Company Limited. Sa Bank of Thailand. Bank of Thailand. Gusto nilang i-divert ang sistema. What do you mean i-divert? O sino magda-divert? Hindi ditong papilis eh. At saka yung ano ng dollars, yung
tinatawag na lahat ng dollars na inimprenta. Hindi natin malaman kung ito'y ano na nangyari. Kaya andi dito po ako sa harapan niyo, mga kababayan ko. O yan ho, ang sinabi. Kaya nandito si Sir Buendia upang ipaliwanag ang mga pagkakaperahang inaasahan natin. Sige po, pagpatuloy nyo, Sir. Ito mo, dati ang Department of Finance ay si Cesar Purisima, Secretary of Department of Finance, hereby confirm and certify that Circular 49, Series of 2014, ito po ang inano nila kung ilang trillion dollars po, ang dito po hawak ko ito. Maliwanagan na po ang mahal natin mga kababayan na sobra na sa ang paghinagpis ngayon. Tulong-tulong po tayo. Tutulong po ako sa inyo, sir. Paano pong tulong ang gagawin nyo? Para yung mga pumirma na yan, ilatag na sa atin, sa bayan, yung pera. Ito po, intended dito lang po sa atin sa Pilipinas. Walang ibang makikialam, any Asian countries, dito po yan nakalaan. Kasi ito po yung kayamanan ni Inang Kayumanggi. Dito po yan sa atin. Kaya nga po nandito ako to share about the program intended to uplift the lives of the people on earth. Lalo na po dito sa atin sa Pilipinas. Tayo po ang makikinabang, mahal nating kababayan. Siguro kailangan po natin yung patnubay ng gobyerno, palagay nyo? Kailangan po ba? Ito sa gobyerno hindi nila 2014 pa. Franklin Drilon, sir, pumunta po ako sa inyo. February 25, 2014. Pumunta na naman po ako sa inyo October 2014. Nilabas nyo po ito December 22, 2014 until now. I don't know kung ano nangyari po nito. Ano po yung nilabas ni former Senator Franklin Drilon? Ito ang mga series ng dollars in the Centennial Energy Thailand Company. You mean to say, pinatutunayan ni former Senator Drilon na meron nga yung mga series of dollars in Thailand. Nakapirma po sila. 5 po sila. Sino-sino po yan? 5 na yan. Ito na po yun. Babanggitin ko na. Sige, banggitin nyo. Senator Franklin Drilon. Ito, kalalabas lang sa kulungan. Sino yun? Ma'am Senator Laila de Lima. Kasama siya sa pumirma. Yes. Si Titangco, Governor. 3 na. Si Maruhas. 4, isa pa. Tsaka sino ba ito? Titingnan ko nga. Kung dito siya, may isa pa. So, yan po. 5 raw ang pumirma na meron tayong sa Thailand. Anong meron tayo? Kapirahan na malaki. Ay, dinala nila ron. Dinala. Siguro sila ron. Dinala nila? Yes. Dinivert nila. Yes, ma'am. Ang pera, ayun o ba? In dollars? Opo. Paano nila nadala yun? Ay, hindi dito po ang mga dokumento. Which is, nadyaryo pa rin po ito. Saan nila sinakay? Iyon ang magandang tanong. Sa barko, aeroplano, or what? Ayan ang mga gusto nilang kunin. Baka dyan na lumalabas ang mga PDAP at saka itong mga... Paano nila i-transfer yan sa Thailand? Na po natin, ilibing na natin. At saka, let's forget our complicated life history so that our minds and feelings can be open to the true path of life. The desire and struggle for a change is a call to uplift the miseries of people from extreme poverty and terrible effects of natural calamities. Tulong-tulong na po tayo. Umpisa na natin. Now na. So, pero ang mahalaga po ay mapatunayan natin sa madlang mamamayan natin na talagang merong diyang malaking kayamanan na kung saan sinasabi ninyo yung mga 5 nakapirma ay dinivert nila sa Thailand. Nyo nga po, linawin kung ilang milyones ba yan, trilyones ba yan? O ano po ba yan? Is that gold or US dollars or what? Dollars po, ma'am. Mga ilan po yan? Dollar. Naku po, trilyon.
To be exact, how much? Aha. Ano ba ito, ma'am? Sana yung linsi ni Sir makuha natin. Dito muna yan. Ano kay Mayra muna natin? Yung ano ni Sir natin. Okay lang yun. Basta trillion po ito. Sige 4 trillion kung trillion. Alam ko Na yan. nasa Thailand. How are we going to talk with? Ay, dito yung And- mga nakapirma pong 5. Abay, kulitin nyo sila. Tayo na po ang kukulit. Kaya nga po, at saka isa pa, ano ang katibayan na sila nga po yung mga behind those things. Ang maganda niyan, Ma'am Mel, ano na bang status nito? Ano na ba nangyari nito? Kaya gusto nga malaman ng ating mamamayan. Ayun! Ano ang status na ng milyon na trilyon na sinasabi ninyong kayamanan na yan, supposed to be na dapat dito na sa Pilipinas. So, ayun na nga ho, sa the last will and testimonial will and acknowledgement of this wealth will be explained by our resource person, Mr. Ray Buendia, ang nakakaalam po ng lahat ng ditong divine wealth. Let us listen to him. Sige po, sir, patuloy kayo. Marami pong salamat, Ma'am Mel. Justice will be served to those false claimant of powerful divine order instruction. Mayroon po niya ng batas. Anong ginagamit yung batas? Ba't nyo kukunin yan? Divine wealth po yan. Kaya po yung mga nangyayari sa atin, yung batas, deceitful, erroneous, man-made laws, dapat mapalitan na po yan. Para mawala na po lahat ang ating kahirapan. Palitan na po ng divine constitutional law. Okay. Ang bagong republika. Maganda po yun. Yung mga batas na sinasabi ninyo na umiral ngayon ay dapat palitan na ng divine constitutional law. How can we do it? How are we going to do it? Iyon na nga Yan po po. ang inaano ko na dito sa atin, sa buong mundo. Lahat po ng yung batas, pinaglalaroan. At tingnan mo yung nangyari. Tapos, Senadora Laila de Lima, ang ating 6 na taon pong nakulong. Ito po sa akin, ako, sa edad kong ito, ikaw nga ikulong ng 6 na taon na wala ka palang kasalanan. Sino mga pumirma dyan? Sino nag-alipusta sa kanya? Ako binigyan ko po siya ng babasahin. 4 days pa lang siyang nakulong o 3 days sa Krami. Binigyan ko siya, binigay ko dun sa driver niya. Ma'am, Senator Laila de Lima, ma'am, kung matatanda, kung ibinigay sa iyo, kasi bawal pumasok sa Krami. Ako po, para ayaw kong masakta na ina na kulong. Ako hindi ako dyan sa sistema na yan. Pero ang binigay ko po sa kanya yung batas. They were twisting the facts. They were making mockery. Pinaglalaruan eh. Sana po tayo ngayon. Kaya itong Elizalde Broadcasting na ito, andi dito tayo sa ngayon. Unang-una, pasalamatan natin ito. Kasi ang divulgement ito, andi dito pa rin ang kayamanan. Batas ng kayamanan. Napakaganda po niyan. Lalo na ngayon na sinasabi ho natin na malaya na ating mahal na Senadora Laila de Lima. Dahil binanggit nyo nga po kanina na isa siya sa mga pumirma dito sa ano ho yan? Last week. Ano ba yun? Ito yung pumirma po siya dito pinirma sa ano na ito? Anong title ho niyan? Sa ginto na ito. Yung mga ginto. 3,500 metric tons. 3,500 metric tons. Ibig sabihin, meron ho siyang alam na yan ay itinransfer sa Thailand, Bank of Thailand, right? Yes. Kaya kasi siguro nakulong dahil dito nakialam kayo. Kayong 5. Sino po yan? Ulitin natin si former Senator de Lima. Sabi ninyo si Senator Osme, sino yun? Si Franklin Drilon. Si former Senator Franklin Drilon. Another one is Si Senator Mar Rojas. May 2 pa. Sino pa ho yun? Titangco. Si Sir Governor. Tetangco, Governor ng Central Bank. And Tetangco. sino yung 5? Si
Cesar Purisima, Department of Finance. Si Sir Cesar tingnan mo, Purisima. pala, oh. Ayun. Ayan, Ayan po. Ipapakita namin sa inyo yan. But then, pumirma kung kayo dyan. po ay interesado, you can contact us sa ating pong opisina, 8820-3805 if you want to have a copy of it. We will furnish you para mas maganda ho mabasa nyo. Di ba? Kasi itong ating Elizalde Broadcasting, I really want to help na ang katotohanan ay lumabas na tungkol sa divine wealth na sinasabi ni Sir. No? Sir, kayo na lang pag-asa ng mundo ng Tayo Pilipinas. dito na ano to ng mag-isa. Mm. Alam mo, tulong-tulong po tayo. Sabi, unity. Nasaan ang unity? Pwede ho ba manawagan kayo muli doon sa Limang? Ayun na nandiyan na sa labas si Senator De Lima. Alam ko na pag nalaman niya yan, bibigyan niya ng pansin sapagkat makabayan yung tao na yan. Lalo na kung ang pag-uusapan ay sa pagkakaperahan, alam niya ho na lubog sa utang ang Pilipinas. No? Ngayon na yan, kailangan na po natin. So, I suggest, sir, na hindi ko naman po kayo pinapangunahan dahil alam ko marubdob ang inyong pagnanasa na isang bulat sa buong Pilipinas, hindi lamang sa buong Pilipinas, kundi sa buong mundo na kayong nakakaalam nitong divine wealth na to. No? Oh, sige, sir. Alam mo, ano yung balak niyong gawin? the goodness of our intention to witness the truth is an open gesture to serve the chosen land, to care for one mother nature and make it flourish so we can alleviate poverty and put an end to selfishness and to strengthen and maintain the respect to God, our Creator. Andi dito po ako, I'm not here to sow confusion. Para makonfuse kayo. Ay, hindi naman po ako mag-establish ng reliyon para pagkitaan po ito. Tandaan nyo pa yan. Sila ginagawa nila. Yan. Now is the time to wake up and mend our ways. I'm not claiming myself as a prophet, as mostly claimed by other pretenders. Ito po, dapat tulong-tulong na tayo. Not faith. Kasi ang faith natin yun noong pa yun hanggang ngayon. So, ano ngayon ang dapat na natin gawin? Ito na to expose the truth. How are you going to expose that, sir? Please explain us to us that yung sinasabi ninyo, let us help one another. How can we help you? How can the people will cooperate with you? Paano pong paraan ang gagawin natin? No. Ito na nga, mame. Sabi nga, no one can escape to see the light of truth. Itong bagay na ito mo, mama, I cannot go against the will of the Almighty. Sa totoo lang, marami ng lugar, places and people whom in my search of my true existence were not heard of. Ito na po yun, dumating na ako. Kaya nga sinasabi ko, maraming batas na nangyari. But di pinaglalaroan nila They twist the facts. Ganyan nangyari. Sandali po, they twist the fact. Yeah. Ano po yung fact na tinitwist nila? Ito na, making mockery of that. Isipin mo, ma'am, share kang ikulong. Oh, paano yan? Paano na yung mga pobre na anak ni Juan de la Cruz, ni Luz Biminda? Paano na tayo? Sinaduran na nga yan tsaka may pwesto. Tapos ikulong mo. Yan ang dapat magkaroon na wake up na. This is now the administration. Oh, yan na nga po. Nanalo na. Nakalabas na. So, dahil isa siya sa mga pumirma dyan sa, ano yun? Acid nito. Ito, yung 8,500 metric tons. 8,500 metric tons Of gold. of gold transferred to Thailand Bank. Oh, yan. Sabay ngayon ay linawin na ho natin, how are we going to take it back to the Philippines? No, Ano naman nangyari nito? Kung katotohanan niya na meron nga doon, sino po ang magpapatotoo? O kailangan nun natin ng tulong ng lahat ng mga iyan. Ang galing naman. Kayo tayo mga mamamayang Pilipino. Wala nang ginawa, iboto si ganon.
Sirain si ganito. Tapos pag nakaupo na naman, nakatawa sila, nakangiti. Paano naman tayo ngayon? Pwede ho ba nating maiharap yan sa bandlang people? Yes, Na ma'am. sinasabi nyo, pumirma sila, na alam nila ang kayamanan na yan, na thousands of tons Yes. of gold transferred to Thailand. But sabi nyo, hindi ho yan pag-aari ng mga Marcoses. Yes. Kanino po pag-aari yan? Ito, ma'am, sa Diyos ito. No? Ito yung asset natin sa Pilipinas. Dito nga lang sa atin ito, ma'am. Hindi mo pwedeng pakialaman ito kasi may batas ito. Ang tanong ko, anong batas ang gagamitin nyo rito pag idinakuha nyo ito? Sige nga, may batas ba tayo ngayon? Okay po yan, pero gusto natin linawin. Sino ho ang gumawa ng batas na sinasabi nyo? Ito na nga may Circular 49 sila, ipaliwanag nila ito. Ako kaya kung ipaliwanag po ito, ma'am. Mas maganda ho, paliwanag nyo. We ma. want to know, sino ho ang gumawa ng mga batas na yan na sinasabi ito na nga, ninyo? nasa akin ito, Oo, ma'am. sige po, basahin nyo. Babasahin ko ba ito? Ano na ito? The universal proof state law of justice is the permission of the highest title of declaration and explanation. It is prohibited to condemn or to question because this is the permission and declaration of the true and verbal dictation coming from the holiest declaration in powerful documentation given in with permission coming from above. Sir, maganda po yung talata, no? But then, alam nyo, tayo po ay nabubuhay dito sa mundo, sa katotohanan. Hindi naman hindi tayo naniniwala because you are talking about the divine wealth. How are we going to transact business with the divine wealth? Na hindi po natin nakikita kung sino talaga yung yung nangunguna. Alam natin, kayo ho yung sinasabi ninyong anointed one. But then, chosen. Napili tayo lahat. Ayoko ho, ang dating ninyo ay parang si Mr. Kibuloy, no? Na sinasabi niya na anointed one siya. Alam namin na hindi po kayo ganon. Ma'am, sinabi ko na, I'm not claiming myself as a kaya prophet. po, patotohanan natin sa lalong madaling panahon. Yung 5 nakapirma dyan, panawagan nyo agad. Alam No? mo, ma'am, itong explanation comes with warning inside. This can even cause death to all those people who will destroy the rules from above. If naniniwala tayo there's a God, a creator, divine nga ito Huwag mong sabihin. Kahit na panahon pa ni Solomon, kahit panahon pa ni Adan and Eve, Diyos pa rin ang may-ari. Ngayon daming reliyon, sana tayo. Kaya nga sabi niya, do whatever you can to serve me. And I will put an end to the wrong practices in belief since the beginning. Puro pala palpak. Kaya pala yung mga nauna na sa atin, tayo, nasa millennial. Kaya there's a millennial prophecy on this. Maganda po. Kaya lang, sabi nga, tayo nga po ay nandito sa mundo, gusto natin yung konkretong mga bagay na makikita natin, na ipaglalaban natin, na katulad doon yan, meron tayong papeles na kayo, pinapakita nyo, may pumirmang 5 na magagaling na tao. So, kung yan po ay talagang katotohanan at pawang katotohanan, mangyari lamang po na sumulat kayo, ipaalala nyo sa kanila, at ating ibandila dito sa ating programa, na kinakailangan natin ng tulong nila para makuha po yan. Kahit man lang kalahati, Jesus Maria Josep. Ma'am, karamihan dyan, natin mabatas yan ma'am, no? mga abogado, igalang ang rule of law. Yan na nga, igalang yung rule of law. Sabi nila. Kung talagang bakit nagkulong kayo ng 6 na taon? Tapos na yan, sir. Kaya nga, pinakawalan na nila. To implement divine justice, rule of law. Yan na nga po. Kulang sila ng kailangan divine justice, rule of law. Kasi sabi ko nga, man-made law, deceitful, erroneous. Totoo po yung sinasabi nyo, yung man-made law, deceitful, etc. Yes. Dahil matatalino sila, no? Ang mga batas, alam nila yung mga gagawing butas para hindi maayos, di ba?
Ha? Pero ito nga po, nasa inyo na yung mga dokumento. Ipaghiyawan natin, punyemas, na atin yan. Ay, ang pera na yan, talagang kaya natin kunin from Bank of Thailand dahil nakapirma sila dyan. Di ba, sir? Sabi ko nga, ito ng panahon, we can achieve the true fountain of change. This is the real change. Man-made laws will be changed according to the powerful divine authority which shall call the new republic. Ang galing ho ng mga That will nakakulat eradicate dyan. the rotten system of the laws by an illegitimate authority. What do you Masyado mean? ng bilasa. Parang bilasa naman. Sabi nyo nga po, hindi sila authorized, no? Wala kasi silang batas Wala silang batas sa divine law. sa divine law. Ba't mo pakialaman yung hindi sa... Pero sir, kung wala nga sila, hindi sila naniniwala sa batas, how come napapirma nyo sila dyan? Gawa nila ito eh. Hindi akin to. Kanila ito. Kaya nakakuha lang ako ng kopya. So, sila ang gumawa nito. Yung circular number, certification of circular number 49. Series na 2014. Series of 2014. Panahon pa ni Pinoy. Meaning to say talagang may pinag-uusapan na pera, malaking halaga sa Thailand. Ito na nga ma'am yung series ng dollar. So let us follow up, di ba? Ito na ma'am. Paghimayin na natin ito mga kababayan ko. Tandaan nyo, himayin na. Himayin na natin. Abay, kailangan mag-march na tayo sa karsada niyan, pag talagang katotohanan yan. Di ba? At saka ma'am, yung hinahanap ng United Nations, organization at saka International Court of Justice, yung mother account nasa atin sa Pilipinas. Anak ng baka, nasa atin po yung mother Yes, accounts. ma'am. Are you listening? United Nations. International Court of Justice. Ito po, nagsasabi ang ating kaibigan Mr. Ray Buendia na nandito sa Pilipinas. Mangyari lang, pumunta na kayo rito. Correct. Para paghati-hatian na natin. Ma'am, ito ang Pilipinas. Sa totoo lang, nandito ang kayamanan. Ngayon, kasi third world tayo, maraming superpower. Medyo, ano tayo? Time na. Okay, napakaisipo ng ating time, but then, of course, we want you again next week para last ma-broaden natin yung explanation na to at gumawa na kayo ng hakbang para yung mga punyemas na pirmahan na yan, matuloy na. Ma'am Mel, if God's willing. Sabi nyo nga, nasa atin ang Diyos Okay. Nasa nyo naman yung mga listahan. Porsige na natin. Ano po ang gusto nyong gawin natin? Kakampi ng Pilipinas pumunta tayo sa gitna ng karsada. No? Kung katotohanan yan, let us all claim that we have that money from Bangkok, Thailand. Di ba? Now na. Yes. Sige. No one can contest this. Ito, kausapin nyo ating mga listeners. Mga kababayan ko, marami niya nagpapakilala na sila raw may hawak. May batas ba kayong dala? Kanino yan? Di pa kayo pinapanganak, nandiyan na yan. Sabihin nyo sa inyo. Huwag na natin gamitin si former President Marcos inyo. Huwag na natin gamitin si Jose Rizal. Kasi mga patay na sila mga tigok. Wala na akong magagawa yan. Yung ngayon tayo buhay. Ano Mamel? Tama. Very good. Thank you very much. Tama tayo, hindi mali. Sama-sama po tayo. Okay. Dito na po, ang paglutang pong ito, bonus na sa atin lahat. Kasi hindi tayo nakakasiguro ng buhay natin. Sir. May masagasaan man po. Huwag kayong magpapasagasa. Kailangan natin muna yung guidance nyo para sapagkat kayo lahat ang nakakaalam niyang kayamanan na yan. Kailangan kayo ng bayan. Kaya inaasahan po natin yung mga 5 taong malalaki sa ating gobyerno. Kalimbangin na natin. Na pumirma. Kalimbangin nyo na nga. Yan nasabi nyo. Natin. Sige, ano gusto nyo gawin natin? Punta tayo sa karsada. Sumigaw na. Delikado sila. Okay. Delikado sila dyan. Pero bago tayo pumunta ron, kailangan natin ng enough. Yung siguristang mga papeles na sila nga ay pumirma doon
at talagang may katotohanan na may pera tayo sa Bangkok, Thailand. Huwag nyo nang itago-tago. Huwag nyo na itago-tago, ha? Puro Sabi kayo nila. tago. Andi dito na nga tayo, yung mismong paperma ay yung concern. Yung concern. Okay, hanggang sa muli, mga minamahal naming taga-subaybay. Alam nyo, kahit minamalat ako, pag si Sir Bandi ang nandito, hindi ko mapigilan yung aking emosyon dahil tayong lahat ay naghihirap, no? So, wag nyo pong kalilimutan, i-like, subscribe, and follow sa ating pong YouTube channel, sa ating Facebook channel, sa Elizalde Broadcasting, ang lahat po natin mga programa. O, sige, Sir. Magmahalan tayo. Bind together. Ang unity natin, ito to uplift the miseries of these extreme poverties na naranasan natin. Nakaraan, wala nang sisihan. Kung yan sa nangyari na yan, alam ko, may ganti-ganti na naman yan. Yung nagpakulo, at saka yung nakalaya. Sana tayo ngayon. Pabayaan nyo na sila. Basta isang bulat nyo yung 5 nakapirma dyan kung katotohanan na tayo nga po ay may mga pera dyan sa Bangkok, Thailand at may mga tons of gold tayo. Kung ano na nangyari. Okay, hanggang sa muli. Abangan nyo, ha? Magkakaroon na tayo ng mga gold. Hindi gold. At saka Goal. pera. Di ba yan ang kailangan natin? So, Salamat po. for the meantime, bye-bye for the meantime. And don't forget, I always say, I love you all. Bye-bye.